Isang tahimik na gabi sa Saudi ang naging simula ng lihim na pagmamahalan sa pagitan ni Erica, isang 25 anyos na single mom at isang OFW, at ni Faris, ang anak ng amo niya. Pero sa bansang mahigpit sa ganitong sitwasyon, ang isang maliit na lihim ay naging isang malaking panganib. Ito po ang liham na ibinahagi sa atin ni Miss Erica. Dear Miss Kay, ako nga pala si Erica, 25 years old, isang single mom mula sa Pilipinas. Hindi ko akalaing darating sa buhay ko ang isang kwento na hanggang ngayon hindi ko pa rin makakalimutan. At hindi ko alam kung tatawagin ko bang kasalanan, kapalaran, o simpleng pagkadulas ng puso. Galing ho ako sa probinsya ng Talavera. Maaga akong nabuntis. Edad 17 pa lang ako noon. Hindi rin ho ako nakapagtapos ng pag-aaral, kaya't nagtrabaho ako kung saan-saan para maitaguyod ang anak ko. Sa hirap ng buhay, napilitan akong mangibang bansa. Pangalawang taon ko na dito nung mangyari ang lahat. Kasambahay ako sa isang malaking bahay dito sa Saudi. Mabait naman ang amo kong babae. Doktor siya sa isang malaking ospital, kaya madalas wala sa bahay. Ang mister naman niya ay may negosyo sa labas ng bansa at buwan-buwan lang kung umuwi. Ang madalas kong nakakasama ay ang anak nilang si Faris. Kaedad ko lang siya, miski. Hindi siya yung tipong mayabang, pero makikitaan mo siya ng lungkot sa mga mata niya na hindi niya sinasabi kahit kanino. Isang gabi, bandang 10:00, tapos na ako sa lahat ng gawaing bahay. Pawis pa rin ako kahit may aircon kasi may init pa rin ang paligid. Paglabas ko ng kusina, nakita ko siyang nakaupo sa may sofa. Hindi na ako nagulat noon. Sanay na kasi akong nakikita siyang gising pa kahit 10 oras na ng gabi. Lumapit ako. "You're still awake, sir?" Nilingon niya ako. Mabagal siyang nagsalita. "Yeah, can't sleep. It's too quiet." Tahimik lang akong tumango. Lahat ng gabi ganito. Napakatahimik. Tapos lagi siyang mag-isa. Dahil nag-iisa lang naman siyang anak. "I thought quiet helps people sleep," sabi ko. Maikli itong natawa. "Not here." Napatingin ako sa kanya. Iba ang tono niya ngayon. "Family problem, sir?" Tanong ko. "Something like that. My parents want me to marry someone I don't even know. I'm tired of doing what they want," sabi niya. Hindi ko alam kung bakit ako nakinig. Siguro kasi tulad niya, pagod na rin ako sa buhay na parang paulit-ulit. At nandun na rin yung tipong nagkaintindihan kaming dalawa. Dahil siguro magkaedad kami. Umupo ako sa gilid. Hindi naman malapit, pero sapat para marinig niya ako ng malinaw. "That sounds heavy, sir." "It is. Everyone expect me to follow. I can't even say what I want." Tahimik akong napangiti ng marahan. "I know how that feels." Nilingon niya ako na para bang nagulat. "You do?" "Yeah. I got pregnant when I was 17. Everyone told me what I should do, how I should live. But the end of the day, it is still my life." Tahimik kaming dalawa. Pero sa loob pala ng katahimikang yun, may mabubuong kakaiba sa pagitan naming dalawa. "You're strong." Napangiti ako. "No, sir. Just stubborn." Natawa siya ng totoo nun. Yung totoong tawa niya. Hindi pilit, hindi formal. At sa unang pagkakataon, parang nakita ko yung totoong siya. "You're easy to talk to." Careful saying that. You might talk to me every night. Nakangiti siya. Maybe that's not so bad. Tumayo ako at binalik ang baso sa kusina. Pero habang naglalakad ako,
Alam kong hindi na simpleng usapan lang yun. May kakaibang simula na nangyari ng gabing yun. Simula ho nun, Miss Kay, naging habit na namin ang mga maikling pag-uusap tuwing gabi. Hindi namin pinag-uusapan ng derechahan, pero parang alam na naming pareho. Hindi ko naman hinahanap, pero siya mismo ang lumalapit. Sa sala, minsan sa garden kapag malamig-lamig ang hangin. "Do you miss your son?" Tanong niya bigla. "Every day, sir. Sometimes I cry alone. Why don't you bring him here?" "It's not that simple. Life isn't simple for people like me," sabi ko. Natahimik siya pagkatapos noon. Hindi niya ako sinagot, pero naramdaman ko yung tingin niya. Hindi bastos, kundi parang may awa, may pag-unawa. Habang tumatagal, mas naging malapit kami sa isa't isa. Hindi ko nga alam kung paano nagsimula, pero dumating sa puntong siya na mismo ang naghihintay na matapos ko ang trabaho. May isang gabi pa nga. Nagulat ako nung makita ko siyang nakatayo sa may pintuan ng staff area. "Sir Faris, what are you doing here?" "I just wanted to see you." Ang simpleng linyang yun, doon nagsimula ang kaba ko. Alam ko bawal. Alam ko mali. Pumasok ako sa loob at sinara ang pinto. Tumitig ako sa kisame habang huminga ng malalim. "Erika," sabi ko sa sarili ko, "huwag kang papadala." Pero madaling sabihin ang mga bagay na mahirap pigilan. Minsan kasi, hindi mo kailangan ng maraming salita para masangkot ka sa isang kwento. Minsan, tahimik lang ang simula. Hindi ko alam kung kailan eksaktong nagsimula. Pero mula nung mga gabing yon, yung unang pagkakataon na nagsalita si Faris tungkol sa buhay niya. Parang may nabuo sa pagitan namin, Miss Kay. Dati, kapag natapos ko na ang mga gawaing bahay at tulog na ang lahat, tahimik lang akong pumapasok sa kwarto ko. Pero ngayon, tuwing gabi, alam kong may isang tao sa sala na naghihintay. O kung hindi man naghihintay, ay laging nandun si Sir Faris. Habang naglilinis ako ng mesa, narinig ko yung mahina niyang yabag sa likod ko. Hindi ko na kailangang tumingin para malaman kung sino yun. Alam ko, siya yun. "You're done?" Tanong niya. Patuloy lang ako sa pagpupunas. "Almost," sabi ko. "You work too much." Umismit ako. "That's what I came here for," sabi ko. Natawa siya. Hindi yung malakas, kundi yung mahina lang. Parang alam niyang totoo ang sinabi ko. Pero gusto pa rin niyang marinig sa boses ko. "You don't have time for yourself." "Mothers don't get that kind of time, Sir Faris." Napatigil ako ng bagya. Sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit lagi niyang gustong kausapin ako. Sa laki ng bahay na ito, ang dami niyang pwedeng pagtuunan ng pansin. Pero gabi-gabi, ako ang nilalapitan niya. Pagkatapos kong ayusin ang mesa, umupo ako. Malayo, katapat niya. Wala namang masama. Usapan lang naman yun. O yun ang lagi kong sinasabi sa sarili ko. Usapan lang. "How old is your son again?" Tanong niya. 7, sabi ko. "Does he look like you?" "Yes," nakangiti kong sabi. "I hope he grows up smarter than me," sabi ko ulit. Umiling siya tapos tuwang-tuwa. May kakaiba sa mga tingin niya tuwing pinag-uusapan namin ang anak ko. Para bang hindi siya nababahala sa past ko. Hindi siya tumitingin sa akin bilang kasambahay, kundi bilang isang tao, isang kaibigan, o baka iba pa. At yun ang pinaka nakakatakot. He's lucky to have you. No, I'm lucky to have him. He's the reason I'm here. Natahimik ulit. Pero hindi yung awkward na katahimikan na kagaya noon. Ito na yung klase ng katahimikan na komportable. Yung tipong kahit hindi kayo nagsasalita, may koneksyon sa pagitan niyo. Minsan nga nagtataka pa rin ako kung paano kami umabot dito. Ako, isang babaeng may anak, isang kasambahay. Siya, anak ng amo ko.
lalaki na may sarili ring problema sa pamilya. Dalawang mundo na hindi dapat nagtagpo. Pero gabi-gabi, parang binubura ng oras ang linyang yun. Isang linggo ang lumipas. Pansinin man o hindi, mas naging malapit kami ni Faris. Kung dati ay usapan lang habang ako ay nagtatrabaho, ngayon ay halos sabay na kaming nagkakape sa sala pag wala si Madam. Isang gabi, nag-aya siya ng simpleng lakad sa garden sa likod bahay. Tahimik doon, malayo sa mga mata ng amo ko. "You're always inside the house. Don't you get tired of the walls?" Tanong niya. "OFWs get used to it." Sabi ko naman, "Still, you deserve to breath." Sinundan ko siya hanggang sa gilid ng maliit na fountain. Mainit pa rin ang hangin kahit gabi na. Tumingala ako sa langit. Walang bituin, pero ramdam ko ang luwag ng paligid. Matagal ko nang hindi nararamdaman yon. "I forgot what this feels like," sabi ko. "What?" "Breathing, without worrying. You should do it more often. People like me don't get to breathe like this, Faris. We work, we send money home, we sleep, then repeat." Tahimik siyang tumingin sa akin. Hindi niya ako sinagot agad, at sa mga mata niya, may naroon na hindi ko alam kung gusto kong makita. Hindi awa, ibang klase. Parang nakikita niya ako bilang babae, hindi na bilang kasambahay. Napayuko ako. "Erica." Hindi ako tumingin sa kanya. "Do you ever wish someone would just take care of you too?" Tumigil ang puso ko ng isang segundo. Hindi ko alam kung biro ba yun o totoo, pero seryoso ang boses niya. "People like me? We don't wish for things like that. We survive." Pagbalik namin sa loob ng bahay, mas tahimik pa, pero iba na ang pakiramdam ko. Parang may linya akong nilapitan na hindi ko naman dapat lapitan. Kinabukasan, Miss Kay, habang nag-aayos ho ako ng mga pinggan, hindi ko mapigilang isipin ang mga salitang binitawan niya. Hindi ko alam kung anong intensyon ni Faris, pero alam ko, may nabubuong hindi dapat mabuo. Tuwing nagkakasalubong kami, hindi na to simpleng casual glance. May kilig, may bigat at may panganib. Isang gabi ulit, habang nasa kusina ako at naglalagay ng plato, lumapit siya nang hindi ko namamalayan. Naramdaman ko na lang na nagsalita siya sa likod ko. "You're working too hard again." Nagulat ako. "Faris, you scared me." Nakangiti siya. "Sorry, I didn't mean to." Lumapit siya sa table at umupo, habang ako naman ay patuloy sa pag-aayos. Hindi ko na kailangang tanungin kung bakit siya naroon. Lagi na yun. "You're always strong in front of everyone." "I have to be. But do you ever get tired?" Napatingin ako sa kanya. Hindi yung tingin ng amo sa kasambahay, kundi parang may mas malalim na interes. "Every day, but my son's waiting for me. I can't afford to fall apart. Then let me be here. Just so you don't have to be strong all the time." Hindi ko alam kung anong dapat kong isagot. Wala akong masabi. Lumingon na lang ako sa lababo at nagkunwaring busy. Pero sa loob-loob ko, gumulo ang tahimik kong mundo. Simula noon, iba na ang bawat gabi. Hindi man kami magsalita ng sobra, sapat na ang presensya niya. Parang palihim kaming bumubuo ng sariling mundo sa loob ng bahay na hindi naman sa akin. "I like talking to you, Erica." "That's dangerous," sabi ko. "Then maybe I like danger." Napailing ako pero hindi ko maitago ang ngiti ko. Sa unang pagkakataon, parang ako ulit yung dalagang babae bago ako naging ina. Buhay, hindi lang gumagalaw para mabuhay. Pero kasabay ng kilig, may takot din. Malaki. Isang maling hakbang, isang maling salita. Baka mapahamak ako. Minsan, kahit wala akong ginagawa, iniisip ko na siya. Kung ano oras kaya siya bababa,
Kung may sasabihin kaya siya, kung may mangyayari ba sa amin? At doon ako mas natatakot. Kasi hindi ko na siya basta amo lang. Si Faris, ang lalaking unti-unting bumubukas ng pinto sa isang bahagi ng puso kung matagal ko nang sinara. Hindi ko alam kung saan ito patungo, pero alam kong malalim na tong simula ng isang bagay na hindi ko na basta kayang iwasan. Hindi ko alam kung kailan ako tuluyang bumigay sa tahimik na pagkakalapit namin ni Faris. Baka nung una siyang tumawa ng totoo habang kausap ako. Baka nung sinabi niya na gusto niyang nandyan lang ako. O baka dahil sa bawat gabing magkausap kami, unti-unting nasasanay ang puso kong hindi ko na siya kayang hindi hanapin. Hindi ko ito pinlano. Wala akong intensyon. Pero minsan, ang mga bagay na bawal, sila pa ang hindi mo namamalayan na pinupuntahan mo. Gabi yun ng Huwebes. Mainit pa rin kahit 11:00 na. Wala sa bahay ang amo kong babae. May overtime sa ospital. Ang ama naman niya ay nasa labas ng bansa. Tapos ko na ang lahat ng gawaing bahay. Nasa kusina ako, naglalagay ng mga plato sa cabinet, nang marinig ko ulit yung pamilyar na boses sa likod ko. You're still awake? Hindi ako lumingon. I could say the same to you. Nakangiti ito habang naglakad palapit. I can't sleep. Sanay na ako. Lagi siyang lumalapit kapag ganitong oras. Pero ngayong gabi, iba ang pakiramdam ko. Tumabi siya sa mesa habang pinupunasan ko yung natitirang baso. You've been quiet lately. I'm just tired. Or avoiding me. Wika nito. Napatingin ako sa kanya. Diretso ang tingin niya, hindi nakangiti gaya ng dati. Why would I avoid you? Because you feel something too. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ko alam kung anong sagot ang tama. Hindi ko nga alam kung may dapat bang sagot. Faris, you don't have to lie. Daan-daan siyang lumapit ng isang hakbang. Ramdam ko ang init ng hangin kahit malamig ang aircon. Napatigil ako sa ginagawa ko at napahawak sa mesa. I don't know when it happened, but I keep looking for you. Every night. Faris, don't. Why not? Because this is wrong. I'm your house helper. And you're also a woman. Someone I actually care about. Parang biglang lumakas ang pintig ng puso ko. Hindi ko alam kung dahil natatakot ako o dahil matagal ko nang hindi naririnig ang ganong klaseng mga salita. Hindi ako sanay na may nagsasabing, I care about you. Hindi ako sanay na may lumalapit sa akin. Hindi dahil kailangan ako, kundi dahil gusto lang nila ako. Faris, you don't understand. I do, more than you think. Mas lumapit pa siya ngayon. Konti na lang yung pagitan namin. Naririnig ko na ang mahinang paghinga niya. Nararamdaman ko ang init ng katawan niyang hindi kayang itago ng suot niya. Napaatras ako ng bahagya. Pero tumigil siya sa tapat ko. Look at me. Faris. Erika. Tumingin ako sa kanya. Sa mga mata niya. Wala akong nakita kundi katapatan. Hindi yung pamilyar na yabang ng mga lalaking nangaakit lang. This can ruin everything. Then let it. For once, I want to choose something for myself, Erika. Hindi ko alam kung anong meron sa mga salitang yun, pero parang bigla ako nanghina. Matagal ko nang binabantayan ang sarili ko. Matagal ko nang kinukulong ang damdamin ko para hindi masira ang buhay ko at ng anak ko. Pero ng gabing yon, parang ang tahimik ng mundo. At kami lang dalawa ang natira. Nagtagpo ang mga mata namin. Mahaba, malalim. Hindi nagsasalita pero pareho naming alam kung saan to patungo. Lumapit siya. Ako naman, hindi ko na alam kung bakit hindi ako umatras. Ramdam ko ang maingat niyang paglapit. Hindi agresibo at hindi pilit. Pero habang hinihintay niya ang kahit isang galaw ko, isang pag-iling o isang paglayo para umatras siya. Pero wala. Hindi ko siya pinigilan. At nung magtagpo ang labi niya at labi ko, katahimikan ang namayani.
Mainit ang gabi, pero mainit din ang pagitan namin. I'm sorry, mahina niyang sabi. Don't be. Hindi ko alam kung kailan ako humawak sa kanya. Hindi ko alam kung paano ako napalapit ng ganito. Basta sa isang iglap lang, wala nang pagitan sa aming dalawa. Ang mga kamay niya ay maingat, parang natatakot siyang sirain ako. Ang mga kilos niya, mabagal at may paggalang. Hindi bastos at hindi marahas. Para bang matagal na niyang gustong gawin to, pero hinihintay niya lamang akong pumayag. Habang bumibigat ang bawat segundo, kasabay din ang kabog ng dibdib ko ang bawat paghinga ko. Ramdam ko ang init ng balat niya, ang amoy ng sabon na pamilyar sa kanya, ang tibok ng puso ko na parang gustong tumakbo at tumikil ng sabay. Are you sure? I wouldn't be here if I'm not. Sagot ko. Hindi ko na alam kung anong oras natapos ang lahat. Hindi ko na rin alam kung paano kami humantong sa ganoon. Basta ang alam ko, nang gabing yun, may nangyari sa amin ni Sir Faris. Hindi ko kailanman inakala na ako, isang single mom, kasambahay, ay mapupunta sa ganitong sitwasyon. Pero nangyari na. At habang nakahiga ako, habang naririnig ko ang mabagal niyang paghinga, hindi ko alam kung matatakot ba ako o matutuwa. Ang alam ko lang, ng gabing yun, hindi na lang ako basta kasambahay para sa kanya. Ako na yung babae niyang kailangang ilihim. At ako rin yung babae na alam kung gaano kabigat ang pinasok na gulo. I've never felt this kind of peace before. Sabi niya, don't say that. Why not? Because it's dangerous. Walang sumunod na salita, pero ramdam ko ang init ng katawan niyang katabi ko at ang bigat ng sitwasyong hindi namin pwedeng ipagsigawan. Sa labas ng kwartong to, magkaibang mundo kami, pero sa gabing to, magkasama kami. At yan ang simula ng lahat nang hindi ko na kayang bawiin. Simula nung gabing yun, hindi na naging pareho ang lahat. Sa bawat paglalakad ko sa loob ng bahay, pakiramdam ko may dalang bigat ang bawat yapak ko. Tahimik ako na para bang walang nangyari, pero sa loob-loob ko, alam kong may isang gabing hindi na mabubura sa pagitan namin ni Sir Faris, ang anak ng amo ko. Mas naging maingat kami pagkatapos. Hindi na tulad ng dati na kahit madaling araw ay nag-uusap kami ng matagal sa sala. Ngayon, parang lahat ng kilos namin ay may bantay. Isang maling galaw lang, pwede akong mahuli. Isang gabi, bandang 10:00, dumaan si Faris sa kusina habang nag-aayos ako ng mga plato. Tahimik siyang lumapit sa likod ko gaya ng dati. Pero ngayon, iba. Iba yung pakiramdam. Parang mas matindi, mas may lihim na nakatago sa bawat titig. Hey, Anya, you shouldn't be here. Then why are you smiling? Napatakip ako sa labi ko. Hindi ko na namamalayan na napapangiti ako kapag lumalapit siya. At yun ang kinakatakutan ko. Na baka sa isang iglap, may makapansin na. Naglakad siya papalapit hanggang sa halos magdikit na ang braso namin. Lumingon ako at bago pa ako makapagsalita, bumulong siya. I miss you. Napatigil ako sa paghinga. Pigil na pigil ko ang sarili kong hindi matunaw sa harap niya. Bago pa ako makasagot, narinig namin ang tunog ng pintuan sa itaas. Mabilis kaming nagkatinginan. Faris, I'll go, sabi niya. Mabilis siyang umatras pabalik sa hallway habang ako naman ay kinuha ang baso at nagkunwaring naguhugas. Sakto lang ang timing nang pumasok ang amo kong babae. Ang mama ni Faris. Suot pa niya ang uniforme ng ospital, halatang kararating lang. Erica, still awake? Normal ang tono. Yes, madam, just cleaning up the kitchen, sabi ko. Pumasok siya at napatingin sa paligid. Mabilis ang tibok ng dibdib ko. Kung nagtagal pa si Faris, kahit 2 segundo, malamang nahuli kami. I thought I heard something talking. Ngumiti ako ng pilit.
Maybe the TV, madam. I left it on earlier. Tumango siya ng bahagya. Para bago siya umakyat muli, saglit siyang tumingin sa hallway kung saan dumaan si Faris kanina. Doon ako lalong kinabahan. Pag-akyat niya, tsaka lang ako nakahinga ng maluwag. Kung nahuli kami kanina, bulong ko sa sarili ko. Makawala na ako bukas. Pagkaraan ng mga araw, mas naging tahimik kami ni Faris sa loob ng bahay. Hindi na tulad ng dati. Nagkikita pa rin kami pero laging pasimple. Isang sulyap kapag walang tao. Maikling pag-uusap sa likod ng garden kapag madaling araw. Lahat ay lihim. Isang gabi habang naglilinis ako ng lababo, dumating siya ng hindi inaasahan. Wala na siyang pakialam kahit may makarinig. Nakatingin lang siya sa akin. Faris, what are you doing here? I'm tired of hiding, Erica. Nalaglag yung hawak kong baso. Buti na lang hindi nabasag. Are you crazy? Your mom almost caught us last time. I know, but pretending nothing happened feels worse. Hindi ko alam kung matatakot ako o maaawa. Kasi sa boses niya, halata ko ang lungkot at pagod. Hindi lang sa amin, kundi sa buhay na pinipilit sa kanya ng pamilya niya. I can't keep living the life they want. I can't marry someone I don't even love. Faris, stop. Lumapit siya. Hindi ko alam kung anong lakas ng loob niya pero hinawakan niya ang kamay ko. Ramdam ko ang init ng palad niya, pati ang kabog ng puso kong parang gustong tumakbo palayo. At nung gabing yun, muli kong sinuko ang sarili ko sa kanya. Ilang araw matapos ulit ang may nangyari sa amin. Isang bagay ang hindi ko inaasahang mangyari. Maaga akong nagising isang Sabado. Habang nag-aayos ako ng almusal sa kusina, narinig ko mula sa itaas ang malakas na boses. Hindi ko naman ugaling makialam, pero sa lakas ng sigawan, hindi ko rin ito kayang baliwalain. Boses iyon ng madam at ni Faris mismo. You're being unreasonable, Faris. No, you are. You're treating my life like it's some business deal. This marriage will secure our family's future. It's already arranged. I don't want to marry her mom. Napahinto ako sa ginagawa ko. Tumama pa nga yung kitsilyo sa cutting board nang marinig ko ang lakas ng sigawan. Hindi ko alam kung tatakbo ba ako palayo o makikinig. You have no choice. That's exactly the problem. I've never had a choice, sabi ni Faris. Tahimik ako pero ang dibdib ko bumibilis ang tibok. Hindi ko alam kung dahil natatakot ako o dahil naririnig ko ang lalaking lihim kong minamahal ay pinaglalaban ang kanyang kalayaan. Mabigat ang bawat salita ni Faris. Hindi niya binanggit ang pangalan ko pero alam kong ako ang isa sa mga dahilan kung bakit ayaw niyang sundin ang gusto ng kanyang ina. I'm not going to marry someone just because you want me to. I want a life. That's mine. Not yours, Mama. Narinig ko ang bagsak ng isang pinto sa itaas. Ilang segundo lang bumaba si Faris. Galit siya at seryoso at halatang sugatan ng loob. Nagulat pa siya nung makita niya akong nasa kusina. Nagkatinginan kaming dalawa. You heard everything. I didn't mean to. It's fine. I'm tired of hiding. Nalapit sana siya sa akin pero mabilis akong umatras. Faris, don't. Erica, I can't do this alone anymore. You're making it worse. I'm not part of your world. I'm just... Pinutol niya yung salita ko. You're not just anything. Hindi ko alam kung paano ko siya lalabanan, Miss Kay. Sa bawat salitang binibitawan niya, parang pinipilit niya akong pumasok sa mundong hindi ko naman pag-aari. Sa mundong punong-puno ng panganib para sa akin. I'll fight for us. I'll fight for this. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o matakot. Ang tanging alam ko nung mga sandaling yon, mas lumalim pa ang panganib ng lihim namin. Pagkatapos ng insidenteng yon, mas naging mabigat ang bawat araw sa bahay. Tahimik kapag magkasama sila ni Madam. At ramdam ko ang lamig ng hangin sa pagitan nila. At ako yung babaeng nasa gitna ng gulo. Ako ang lihim na hindi pwedeng malaman ng kahit sino, lalo na ni Madam. Tuwing nagkakatinginan kami ni Faris,
Parang pareho kaming naghahanap ng kasagutan sa tanong na hindi namin kayang sagutin ng totoo. Hanggang saan? Hanggang kailan namin to itatago? Lumipas pa ang mga araw, Miss Kay. Ilang beses ding may nangyari sa amin ng lihim ni Faris. At isang gabi, hindi ko makakalimutan yon. Madilim na. Pumunta si Ate Rona sa maliit na tindahan para kibilahan ng pregnancy test. Hindi ko kayang lumabas ng compound, kaya siya ang gumawa ng paraan. Binalot niya to sa isang plastic ng sabon para hindi halata. Tahimik lang ako nang iabot niya sa akin yon. Ingatan mo, Erica. Walang makakaalam nito, sabi niya. Sa staff room, nanginginig ang kamay ko habang tinitingnan ang 2 linya sa test. 2 guhit na babago ng lahat. Hindi ko alam kung maiiyak ako o matatahimik na lang. Isa lang ang alam ko. Buntis ako sa anak ng amo ko. Kinabukasan ng gabi, agad ko yung sinabi kay Faris. I'm pregnant. Are you sure? Yes. Natahimik siya ng ilang sandali. Walang luha, hindi rin siya nagalit. Pero kita ko sa mukha niya ang bigat. We'll figure this out. No, Faris. This is Saudi. You don't understand what this means for me. Hindi siya sumagot. Pareho naming alam kung gaano kabigat ang sitwasyong to. Ilang linggo ko ring tinago ang pagbubuntis ko. Pero isang hapon, bumigay ako. Nahilo ako habang naglalaba at napaupo ako sa sahig. Eksaktong oras na bumaba ang amo kong babae. Si Madam na galing ospital. Erica, what happened? I'm okay, Madam. Just dizzy. Pinaupo niya ako. Pagkatapos chinek niya ako. At maya-maya lang, dahan-dahang nag-iba ang itsura ng mukha niya. Mula sa pagiging kalmado, naging matalim. Malamig, pero matigas ang boses siyang nagsalita. You're pregnant? Hindi ako nakasagot. Tumulo na lang bigla yung luha ko nang hindi ko namalayan. Natakot ako, Miss Kay. Nangangatog ang tuhod ko. Who's the father? Wala akong sinabi. Pero nung tingnan ko yung mukha niya, alam ko kaagad na nagkaroon siya ng idea. Don't tell me it's my son. Hindi ko na kailangang sumagot. Ang katahimikan ko ang naging sagot. Bigla siyang tumayo, nanlilisik ang mga mata. I cannot believe this. In my house, Erica. You betrayed my trust. Naiyak na ako. I'm sorry, Madam. Sorry. Sorry will not fix this. Tumigil siya sandali. Pero nung magsalita ulit, mas matalim ang boses. My son is getting married. Do you understand that? This, tinuro niya ang tiyan ko. This will ruin everything. Parang natuyo ang lalamunan ko. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa kanya na wala naman akong planong sirain ang buhay ng anak niya. I cannot accept your child. Not in this house. Not in this family. Never. Madam, please. I didn't mean. Enough. You have to leave. I will call your agency. Tahimik lang ako nakatayo habang galit siyang umakyat sa itaas. Sa sandaling yun, ramdam kong tapos na ako dito. At nung gabi, tahimik akong nag-ayos ng mga gamit ko. Walang luho sa maleta ko. Mga damit ko lang, mga gamit, at ang pasalubong na dapat sanay para sa anak ko. Pumasok si Faris sa staff room. Halatang kagagaling lang sa pagtatalo sa ina. Namumula ang mata niya. Nanginginig ang kamay. You're leaving? Your mom knows everything. I'll talk to her again. I'll tell her everything. She already decided. Erica, I can't let you go like this. And what will you do, Faris? Run away with me? Your family will never accept me or this child. Natahimik siya. Hindi niya masagot kasi alam niyang totoo lahat ng sinabi ko. Kinabukasan, pinatawag ako sa sala. Nakaupo si Madam sa harap ng mesa. May hawak siyang termination paper. Hindi siya sumigaw ngayong araw, pero bawat salita niya mabigat. Your agency will be informed. You will be sent home as soon as possible. Madam, please. This is my final decision. You betrayed my trust. I cannot let you stay here.
Wala akong laban. Isa lang akong kasambahay. At sa bansang ito, hindi ako mananalo. Dumating si Faris sa staff room. Hindi siya nagsalita agad. Lumapit lang siya at dahan-dahang hinawakan ng tiyan ko. Nakatingin siya sa akin. Puno ng sakit at guilt ang mga mata niya. This is our baby. Yes. But I have to be strong now. I can't stay here. I'll find a way to see you again. Don't promise me anything. Just live your life. Be happy. Be safe, Faris. Sa airport, habang hawak ko ang aking maleta, hindi ko alam kung ano ang mas mabigat. Ang tiyan kong may batang nabubuo o ang puso kong parang nilalabanan ang lahat ng mag-isa. Hindi lahat ng love story ng OFW ay nagtatapos sa happy ending. Minsan, nagtatapos to sa isang termination letter, isang galit na amo, at isang anak na kailangang palakihin sa Pilipinas na malayo sa ama nito. Ang tanging meron ako ngayon ay katotohanan. At sa totoo, mas masakit yun kaysa kahit anong sampala. Maagang umaga nang dumating ako sa Pinas. Napakabigat ng katawan ko, hindi lang dahil sa pagbubuntis, kundi sa pagod at bigat ng lahat ng iniwan ko sa Saudi. Wala nang kontrata, wala nang trabaho, pero may bata akong kailangang buhayin. Paglabas ko sa airport, sinalubong ako ng nanay ko. May dala siyang payong at pamilyar na ngiti, pero nung makita niya ako, bigla siyang natahimik. Anak, mahina niyang sabi. Hindi ko alam kung iiyakap siya o iiwas. Ang ginawa ko, yumuko lang. Yung yakap na dapat ay masaya, naging mabigat. Hindi na kailangan ng paliwanag. Nakita niya na agad ang lahat. Sa bahay, tahimik kami. Hindi katulad ng dati na may halakhakan kapag uuwi ako galing abroad. Nakaupo siya sa kahoy naming bangko. Ako naman ay hawak ang bag. Parang hindi ko alam kung paano magsisimula. Kailan mo pa nalaman? Bago ako ma-terminate, sino ang ama? Mahinang tanong niya pero diretso. Hindi ko siya matingnan sa mata. Anak ng amo ko. Hindi siya nagalit. Hindi rin siya nagsalita agad. Ilang segundo lang pero parang ang tagal. Anak ng amo mo. Napabuntong hininga siya. Anak, ano ba yung pinasok mo? Ma, hindi ko naman sinadya eh. Hindi ko rin naman pinlano. Nanginginig ang boses ko. Alam kong mali. Alam kong delikado. Buntis ka sa ibang bansa. OFW ka. Alam mo kung gaano kahirap yun. Oo ma, hindi ko na napigilang umiyak, Miss Kay. Hindi dahil pinagalitan niya ako, kundi dahil totoo lahat ng sinabi niya. Masakit dahil tama siya. Lumapit siya at hinablos ang likod ko. Hindi na siya nagsalita pa. Walang sermon, walang sigaw, pero ramdam ko ang lungkot at bigat ng loob niya. Wala na tayong magagawa. Nandito ka na. Anak mo yan. Buhay yan. Kailangan mo na lang maging matatag. Pumikit ako habang nakayakap sa kanya. Doon ko lang naramdaman na wala na akong ibang sasandalan kundi siya. Lumipas ang mga araw. Unti-unti kong inasikaso ang pagbubuntis ko rito sa Pilipinas. Nagpapacheck up ako sa health center. Pinag-iisipan ko kung paano ko bubuhayin ang magiging anak ko gamit ang maliit na ipon na natira mula sa sahod ko. Wala akong balita kay Faris. Hindi na rin ako umaasa. Hindi ko rin alam kung paano ko siya kakausapin. Alam kong mahirap na. At baka nga, wala na talagang babalikan. Isang hapon habang nakaupo ako sa terrace ng bahay, may dumating na tawag mula kay Ate Rona. Yung Pinay na kaibigan ko na tumulong sa akin nung bumili ng pregnancy test. Tinawagan niya ako gamit ang messenger. Kinabahan pa nga ako. Erika, may ibabalita lang ako. Ano yun, Ate Rona?
kasal na si Faris. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ako makapagsalita. Kasal? Kailan? Nung umalis ka. Natahimik ako. Family gathering lang daw. Arranged marriage. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Galit, lungkot, o hiya para sa sarili ko. Naaawa ako sa anak ko. Pero wala akong karapatang magreklamo. Alam ko namang hindi ako ang pipiliin ng pamilya niya. Alam ko naman ang realidad. Pagkatapos ng tawag, matagal lang akong nakatingin sa kawalan. Hindi ako umiyak agad. Siguro kasi sa loob-loob ko, inaasahan ko na rin to, kahit hindi ko inaamin. Kinagabihan, habang naguhugas ako ng pinggan, lumapit si nanay. Tahimik lang siya, pero napansin niyang wala akong gana. May nangyari ba? May problema ba? Ba? Sabi ko. Kasal na siya. Tumigil siya sa ginagawa niya. Sino? Yung ama ng bata? Oo. Natahimik siya. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang hinaplos ang likod ko. Anak, masakit man ganyan talagang mundo. Hindi lahat ng pagmamahal ipinaglalaban. Minsan, ikaw lang ang natitira sa laban. Hindi ako nakasagot. Ramdam ko ang kirot na hindi ko mailabas sa salita. Lumipas pa ang mga araw, lumaki na ang tiyan ko. At kasabay nun, bumigat din ang realidad. Wala akong trabaho, may anak akong kailangang alagaan sa sinapupunan at isang buhay na kailangan kong itaguyod. Hindi ko sinisisi si Faris. Hindi rin ako umaasa na babalik siya. Kasi mula pa nung una, alam ko na iba ang mundo niya. At ako, isang babaeng dumaan lang sa buhay niya. Pero hindi ibig sabihin ay talo na ako. Kung may isang bagay akong natutunan sa lahat ng ito, ang pagiging ina ay hindi kailangan may kasamang lalaki para maging buo. Hindi ko pinili na mabuntis sa abroad. Hindi ko pinili ang masaktan, pero pipiliin kong maging matatag. Para sa anak kong parating, para sa mga anak kong umaasa sa akin. Minsan, Miss Kay, iniisip ko pa rin siya. Kung masaya kaya siya sa kasal niya? Kung naaalala pa ba niya ako? Pero pagkatapos ng lahat, natutunan kong hindi lahat ng iniibig ay kailangang hintayin o ipaglaban. May mga lalaking dumadaan lang, pero ang pagiging ina, iyon ang hindi ko iiwan. At kahit masakit, kakayanin ko ito. Buwan ho ng Enero nang isilang ko ang anak ko. Walang Faris sa tabi ko, pero may nanay na handang tumulong para sa aking bagong simula. Hindi po ito isang fairy tale. Ito ay totoong kwento ng aking buhay. Muli, ako po si Erica. Maraming salamat po sa pakikinig sa aking kwento ng buhay at pag-ibig. Thank you so much, Miss Kay, sa pag-ere po ng aking kwento. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat.